Mainit na balita. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your You Honor, said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente, sinong pasyente? si Marcos po. Senator Jinggoy Estrada at PIDEA Agent Morales nagkainitan sa gitna ng Senate hearing. Kasong bribery sinampal ni Morales kay Estrada. Tor na nagsagawa ng drug test kay Pangulong Bongbong Marcos noon, kumanta na. Umabot na nga sa pangatlong pagdinig ang Senate hearing patungkol nga sa PIDEA leaks na kung saan ay dawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga di umano'y target ng kumakalat na PIDEA pre-operation document noon. Tuloy pa rin sa pagsiwalat ng mga revelasyon ang star witness na si dating PIDEA agent Jonathan Morales na talagang nanindigang totoo ang kanyang mga sinasabi. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, ay mahirap daw paniwalaan si Morales pagkat nasangkot na nga ito sa mga kaso at wala di umano itong kredibilidad upang magsabi ng totoo, bagay na nagpainit sa kanilang sagutan. Para kailangan natin yun. yes, Your Honor. Mr. Chair, how Yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, No, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha. Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako. At nabigla lang Mr. po refrain ako. from doing those personal nagpapaliwanag lang po ako. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. Samantala, doktor na di umano'y nagsagawa ng drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noon. Lumitaw na, cocaine test, ni-request di umano ni Marcos. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama?
Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo. Hindi po kasama ang iba. Hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may Anong galing answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ay, Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-apply ako ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit? And possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms. Yes, kailangan po yun. Kailangan po na Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang ang Edi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize to the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Kasi po iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir. But my question is, where is it written
na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs. San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, dun sa secondary testing po, dun sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect dun sa initial screening. Perhaps this is another gap the good chairman of the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. Nilabas din ang video ng di umano'y CCTV na kuha mula sa bahay ni Morales ng tangkang pagpapatahimik daw sa kanyang mga dating kasamahan sa ahensya ng PIDEA. At di umano'y nagkaroon pa ng pananakot kay Morales na galing daw ang utos mula sa unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Gano'ng katagal yan? Pag ganito, tayo mga makita. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung wala, hindi po blurred yung yung tao. Binablard mo pa na, sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po meron po tayo mas malinaw na kopya. O yung nga, bakit pa binlard mo na, sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blard. Pag ganito, tayo mga makitan. Okay? Kasi nga yung mama, okay? Ha? Ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Kasi nga yung mama, okay? Ha? Ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalibukot yan. Nag-aaway. Kaya ganito, padre. Hindi. Yun, kuya. Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre. Yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, padre. Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Gusto ka pang-isip kung sino gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papang-isip. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Matulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama. Alam mo yun, makakain. Baka magkakatawan yan o ano mangyari yan. Alam mo naman ako yan, nakakit sa puso mamakayan. Alam mo naman yun. Maraming mga makailan tao na yun, hindi na yung pinapalay. Sige, padre. Ganun na muna. Para makabiti ka. Padre, ano nga, pipintas ka? Pipintas.
lang pala, kay James. Okay.